Hello. So yeah, good morning sa tanan, no? So, before mag-start, let us pray. Father in heaven, thank you Lord sa sininga aga, Ginoo Lord, niging hatag mo sa amon, Ginoo. Thank you Lord sa ining opportunity nga mga kaupod ang mga kauturan, Ginoo Lord, sa singaga to worship, Ginoo. Kag especially to listen to your words singaga. Lord, nag-pray kami nga kabay pa ikaw gin magpatunga sa amon singaga. Ang amon prayer gin Lord sa singaga, Lord nga idayawon imo ngalan sa mo tunga gin Lord sa tagsa-tagsa nga ginahimo namon sa ini nga worship service gin Lord. Ani Father, ikaw gin bless sa passage nga mo nibasa kag sa mensahe karon nga gadalon nimo gin Lord. Kag speak ka sa amon gin Lord pinagi sakon to be your praying Lord nga kabay Lord nga ang imo nga words pangikot gid sa kada isa sa amon singa agagin Lord. Dayaw namon ka sa amon tunga kag salamatan in Jesus name. Amen. Hello. 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 Sige, salamat gid sa Ginoo no nga makapindog ko karon sa subong sa inyo nga tumangan kag mapadayon sa aton nga pagtuon, no? So ang aton nga passage ginbasa na is aran nata sa Luke chapter 2 verses 40 to 52, no? So kung makita ninyo, no? So padayon isa sang story nga gisugdan naton sang December pa, no? So ang story nag-start siya, no, nga after nga si Mary and Joseph gin-fulfill nila ang requirements sang law, no, concerning sa ilang nga firstborn son nga si Jesus, no, they went back home to Nazareth, no. Kag ang story nag-continue sa ginbasa naton nga passage, no. So makita naton nagsugod siya sa the child grew and became strong and filled with wisdom, and the favor of the Lord was upon him. So makita natin siya nga gano nga ang ini sa nga story nagpadayon kung nag-start, no, sa siningaga, no. So ang aton nga sa verse 41 nagambal, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. So ang aton nga story nag-start nga every year, no, ang si Mary ug si Joseph naga-travel pakadto sa Jerusalem to celebrate the Passover festival, no? So makita naton sa ning story nagupod si Jesus, upod nila si Jesus sa sininga pag travel pakadto sa Jerusalem, no? So kung sa background lang, ang Feast of Passover gitawag isa nga Pesach, no, or Sabro. So amo ni sa ang isa sa Jewish festival nga gina-celebrate sa mga Jews, no? So celebrating the Exodus from Egypt. So kung kadumdum kamo sa Exodus, ang Israel ginpagwa sa Ginoo halin sa bondage sa Egypt, kag amo ni sa ang festival to commemorate sa ilang pagwa sa Egypt, Exodus from freedom from the slavery to the Egyptian. So this is when kung kadumdum kamo, amo ni sa ang time lang ang Israel sa 10th nga plague, kung kadumdum kamo sa 10th plague so ginimo sa Ginoo dito sa Egypt. Amo ni sa 10th plague ang ginkaman sa Ginoo ang Israel to kill a lamb, a 1-year-old lamb, pwede sheep or goat, no? Kagambal ibutang nila ang patyo nila ining lamb, tapos ang dugo ibutang sa doorpost kag lintel sa ilang mga balay, so that the firstborn in their houses will not die when the angel of death will pass. No, muna nga kita sa Passover kay ambal sa Exodus, when I see the blood sa inyong doorpost, I will pass over you. Muna ambal sa Ginoo. Pero ang mga doorpost nga wala sa blood, patyon sa Ginoo ang firstborn, no? So the Feast of Passover, along with Feast of Unleavened Bread, was the first festivals to be commanded by God for Israel to observe. Amo na gin-record yung Exodus, no? Celebrated in the 15th day of the first month Nisan. Kag isa na sa 3 pilgrimage festivals along with Feast of Weeks, or ang ginatawag natin nga Pentecost
bali 50 days after sang Passover, and the Feast of Tabernacles or Booths. No? So makita natin ang muna sa ang background sa ang ini nga feast nga gin-celebrate nila. Tapos Mary and Joseph, makita natin, nag-attend din sila sa festival. Kung makita natin ang balda, yearly gid. So pareho sa gin-discuss ni Pastor Sherwin last Sunday nga ang kapila doon, wala nag-hinder sila sa pag-worship sa Ginoo. No? So makita natin nga yearly nag-attend sila, nag-pilgrimage sila from Galilee to Jerusalem, no? From Nazareth to Jerusalem para i-celebrate ang ining festival in commemoration sa kung paano sila gipagawa sa Ginoo sa Egypt. No? So tapos ang story natin makita natin after the festival, they leave Jerusalem kag believing nga si Jesus upod, si Jesus this time is 12 years old. Kapati sila nga si Jesus, ara lang upod sila. Kaya ang Galilee to Jerusalem, or ang Nazareth to Jerusalem is approximately mga 2 days journey, no? So travel sila in groups, no? So amo na ang ilang nga ginahimo every year. Kag makita naton nga si Mary kay si Joseph, abi nila si Jesus ara lang, na? So kag diri naton makita ang tension or ang conflict nag-arise when Mary and Joseph realized nga si Jesus wala gali sa group, na? Pero kung makita natin, they panic, kag in-search nila si Jesus Christ. So, hindi ko gani, nag-storyan, amo ni sa siguro ang nabatsaga nila, sang time nga, sang 2 years old pa si Daniel, sang 2012, nagpuli kami rin sa Subic, ara kami sa Terminal 2, si Ate Gab, mga 9 years old, nagpag-abot naman sa waiting area sa airport, ginbutang ko si Daniel sa kay 2 years old sa Galakat naman sa ginbutang ko sa nagstorya lang ko dali kay Sharon paglingi ko si Daniel nadula. Grabe ang sala naman Sharon, siguro kay Sharon ang terminal 2 waiting area lapad-lapad na mo. Padlapad ka na yan, siguro kay Sharon halin ni ikaw pakanto to ako di ba pakanto to. Grabe ang pakitain naman. So grabe cool ba? So siguro, tapos nakita naman later si Daniel ato sa galing nagkanto sa atong masulod niya lagi tawag na blati dinagusto to mga tawa abi guro Daniel to mga mito na dinagusto. Nagkanto sa tiya mo dito sa nakita ni Sharon. Siguro grabe cool ba? Ako siguro ang nagsulod sa mind bigla ng umalong blang nga movie blang nga bata nila nagbakasyon sila bili nila ila bata mo na. So sa airport sila nagpakanto sa lain nga lugar ang bata nila nagsakay sa lain nga aeroplano kanto sa lain airport no. Grabe ang cool ba ko that time. Siguro doon na relate siguro amo ni nga time si Mary kay si Joseph so na-discover nila nga na-missing si Jesus. Grabe ang nila nga cool ba? Grabe ang panic nila. They were searching Jesus sa mga relatives nila nga ara sa kay one day journey lang meaning half pa lang sila halfway pa lang sila papuli na-discover nila si grabe pangitain nila sa mga groups guro tapos later nagbalik din sila sa Jerusalem kag makita naton amo ning napabo no grabe ang tension grabe panic no sang parents kag ang climax nag-occur diri sang na-discover nila nga after 3 days that Jesus is in the temple engaging with the teachers listening and asking and impressing them with understanding and his answers. Na so amo ni ang climax grabe nakita nila nga ato to si Jesus ya no ga question ga answer ga ask question ga pamati ga ask questions sa mga teachers dito sa temple na so grabe ang naabtan ni Mary and Joseph. But Mary confronted Jesus for what he did. Pag makita naton ang response ni Jesus is amazing. Siling ni Jesus nga ginapakita niyo ko, I must be in my Father's house. Na so makita naton or ang house na sa ang Greek word sina can be also translated business. So amo na nga kung mayara kamo old English nga translation ang nakabutang da I must be in my Father's business. No so amo na nakabutang. So makita naton nga amo na sa ang natabo da. No so makita naton hambal da sa text si paghambal ni Jesus sa kay Mary kay Joseph I must be in my Father's business. Grabe ang search nila kay Jesus. So nakita nila sa gin-explainan sila ni Jesus nga nagpabilin sa siling sang text na wala sila kay chindi kung ano ginahambal ni Jesus. Wala nila may chindi kung ano to sa hambal ni Jesus nga I must be in my Father's business. So tapos ang ending story goes back Jesus goes back with Mary to Nazareth
where he continues to grow in wisdom and stature. Kag ang emphasis ang passage, the passage ends with him being obedient to his parents. No? So makita nato ang muna ang makita nato. Kag ang bali may last nga part, Mary treasured these events in her heart. So makita nato, I believe ginapaminsan lang siguro ni Mary kag gina-treasure sa heart niya kung ano ning ginambal sa angel sa iya nga ang son mo, he will be great, he will be called the Son of the Most High. Kag that time mo muna yung natabo sa iya mo, di ba? He treasured this in her heart. Tapos di gisulit siya naman na. Kaya ginapaminsan, gina-connect ka siguro nga he will be great, he will be called the Son of the Most High. And God will give him the throne of his father David, and he will reign forever. No? So, kita natin muna, siguro gina-imagine ni Mary kung paano sa nag-connect sa ginambal sang angel sa iya. Kag makita natin, this is the only one event nga recorded sa 4 Gospels sang life ni Jesus Christ between sang iya nga infanthood kag sang iya nga ministry. Kung na-notice nyo, wala sa iban nga nag-record, si Luke lang. No? So makita natin nga gin-record ni Luke. So ang question subong, so gin-record ni Luke. No? So gin-record ni Luke na event. Ano ni sang anong significance ni, no? Is this just about a lost child being found by his parents? Yeah, nakita na si Jesus. Nadula si Jesus tapos nakita na sa, no? So or is there more going on than it seems on the surface? No? So makita natin may-ari pag hindi sa lain yung meaning or may mensahe na yung kinusato through this story. Kaya kung tanawin ta lang, amo lang ginisang story. Kung ipapawag ta lang, papasahon ta lang. O si Jesus, nadula, nagpabilin, tapos nagbalik nagpamili sa Jerusalem, nag-engage sa mga teachers, tapos si Mary, kasi si Joseph nakita siya, tapos nakita sa pinupulit naman sila. No? So daw, kung di mo tandaan, wala na. Pero sa ining incident, we will see the extraordinary way the Lord brings about salvation through His incarnate Son. Kag this adds to our certainty of all that He is accomplishing. No? So makita natin, as purpose ni Luke, sa linya kay Theophilus, nga ginsulat ko niki para maging certain ka. No? So this will add some certainty sa aton sa tanan nga gina-accomplish Ginoo. So makita natin, may aral pa duha ka sa inyong nga notes, makita niyo na may aral pa duha ka bagay nga makita diri sa ining text. Number 1, gate is Jesus, the ultimate prophet. Na? Diba, tika mo na si Jesus is the ultimate prophet. So, kung atong tanawon, so yung kung tanawon, paano na sa naging ultimate prophet, ang ina sa nga text na alin sa 41 hasta sa verse 47, no? So, I believe, we believe, no, nga ang ini sa nga text, si Luke, he has a story man in mind nga to sa Old Testament nga makonect sa ining text. Kung ato tanawon, sila yung kadumdum ka mo kasi nyo, isa ka nanay. Di ba si Mary sang nag-conceive, sa nagkanta sang song? Pero remember ka mo kasi nyo, isa ka nanay, man nga sang nagwala sa bata, tapos ang nakabusong, sa nagkanta mo sa Ginoo. Kawala mo sino na sa? Ha? Hindi sa Old Testament. Si Elizabeth sa New Testament na. Sa Old Testament la. Sino? Si Hannah, no? Si Hannah, sino na si Hannah, gani? Nanay na sa ni Prophet Samuel, no? So makita natin ang muna sa kung makita natin sa diri nga text, makita natin maka-establish na sa parallel sa life ni Hannah kag ni Mary para maintindihan natin kung ano ni saang ginamin sa ining text, no? So para makita natin kung ano yung ginamin sa ining text para makita natin nga si Jesus gali is the ultimate prophet. Kinahanglan natin tanawon ang parallel sa life ni Mary kag ni Hannah kag sa life ni Jesus kag ni Samuel. No? So, una-una gid sa 1 Samuel 1:21 kung mabuksan niyo yung dasigo nilang kaya ako lang ni basahon. Hannah and her husband Elkanah go up yearly to Shiloh to worship and sacrifice. Ang text ng bal nga yearly kuno si Hannah kag ang iya bana nga si Elkanah although duwa ni kabilog asawa ni Elkanah, isa si Hannah, no? So isa lang si Hannah. So makita naton gakadto gisla yearly si Shiloh. Ano ni Shiloh gani? Amo ni isang place, ang temporary place before pa na-establish ang temple sa Jerusalem.
ang place ang ilang o dito bla ang tent of meeting o ang ilang Ark of the Covenant, ang tent of meeting dito ni anay nakabutang sa Shiloh. So makita naton nagakadto sila kung dito ang tabernacle o ang tent of meeting. So gakadto dito sila yearly sa Shiloh para mag-worship and sacrifice. So makita naton may nakita kamo nga similar sa kay Hannah, kag sa kay Elkanah, sa kay Mary, kag Joseph sa text gibasa natin. Ha? May ara sa verse 41, ano gani nakambal sa verse 41? Mary and Joseph went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. So kung makita naton, similar sila, no, si Hannah kag si Elkanah gakadto sa Shiloh to worship sa place ng tabernacle. Subong, siyempre sila ni Mary ang temple ato sa Jerusalem. So dito sila nagkakadto yearly to celebrate the feast of the Passover. Now, so ano pagit? Sa verse 22 sa 1 Samuel chapter 1, Hannah said, "As soon as the child is weaned, I will bring him so that he may appear in the presence of the Lord." Sila ni Hannah, kung mawin ko ng akong bata, kaya promise na nga yata, ganun sila niya, and he will dwell there in the presence of the Lord forever. Siya i-present ko niya sa Ginoo after nga mawin sa, no? So, ang bali, kung makita natin, sa verse 22, sa text na ginbasa natin, sa chapter 2, Mary brought his firstborn son, Jesus, to the temple in Jerusalem to present him to the Lord. Nakakita niyo kan? Na may similarity sila. Tapos, another nga parallel is, ang 1 Samuel chapter 2, verses 1 to 10, ang muling ginambal ko sa inyo, when Hannah, after giving birth to Samuel, sang a song of rejoicing and thanksgiving in the Lord's salvation. Amo nang nakabutang dahil sa 1 Samuel chapter 2, amo nang kanta ni Hannah. Kag ang parallel niya kay Mary, when Mary conceived with Jesus, she also sang a song of rejoicing in God, her Savior. So, man sa nakita niyo nabasa niyo yung text sa chapter 1 verse 46 to 55 din tuna nato nagligad, na? So makita natin may ara sila parallel. Then another text again, 1 Samuel chapter 3 verse 19. Ano nakabutang na? 1 Samuel chapter 3 verse 19. And Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Ang parallel niya kay Jesus, ara sa chapter 2 verse 40, and the child grew and became strong and filled with wisdom, and the favor of the Lord was upon him. No, so nakita nyo nga parallel sila. Kag another, sunod pagit, ang 1 Samuel chapter 2 verse 26, now the boy Samuel continued to grow both in stature and in favor with the Lord and also with man. Na kanyo, familiar sa katag sa gibasa natin? Ara sa parallel kay Jesus Christ. Sa gibasa natin? May ara sa, no? So ara sa verse na gani? Ang last verse din basa natin, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Very similar. So makita natin, ang what Luke is in mind here, sa ginambalo ni ginstorya yun nga story is ginapakita sa aton nga what does this passage teaching us? That Jesus is the new Samuel sa aton sa time sa New Testament, no? Jesus is the new Samuel and he is the ultimate prophet. That's why nga nabalaton ang first natin nga point, Jesus is the ultimate prophet, because I believe nga ang nga sa mind ni Jesus ni Luke this time sa istorya yan is gusto niya makita nga kung anong similarity ni Samuel kag ni Jesus to prove para pakita sa aton that Jesus is the ultimate prophet, no? So makita Jesus is the ultimate prophet, like Samuel, he has the word of God, no? Nga siyang messenger sa word of God, kag he has the message from God, no? So makita nato na muna sa so tayong application sa aton sa ini nga point naton that Jesus is the ultimate prophet. Ang aton application is listen to Jesus. Naintindihan, tungkol si Jesus, he is the ultimate prophet. Para yun sa Old Testament ng mga Israelites, kinanglan nila mamati sa kay Samuel as the prophet of God. Sa aton subong, tungod nabalaan na naton that Jesus is the new Samuel
He is the ultimate prophet. We should listen to Jesus. That's why when Jesus speaks, listen. No? Dito na makita ang pulong sa Ginoo-ari sa Bible. Ang mga ganyan ako, every time may arat na worship, may arat na sang service, may arat na sang Bible study, the word of God is being preached, kinanglan ito mamati. No? Hindi ta magkanto lang din nga para lang ari tadi. No? Wala tayo nagkanto para lang yung maka-check lang attendance nga mabalance pastor nga arang si ko. No? So, kinanglan ko ari tadi, kinanglan mati ta. No? Okay, because God is speaking to us through His Son, the ultimate prophet, so we should listen. So, ang pamangko siya sa ato niya, subong niya, sa diin ka mo yung kapamati, kasi sino ka mo kapamati ka mo kay Jesus? Or base kapamati ka mo sa kalibutan, kapamati ka mo sa in your friends, or kapamati lang ka mo sa kung anong nakabutang sa social media, no? Iban sa ato, kung anong nakabutang sa social media, pati tagali na yun, no? Iban, gina-repost na yun, tapos fake news gani, no? Kung isa ma-discover ito na fake news, no? So, or base ka pamati, ito sa aton lang self, no? So, ang aton nga encouragement sa aton nga guys, seek wisdom from Jesus because He is the ultimate prophet. So, nga akin ang ilato pamati ka Jesus, oh? Huh? Si Luke damo sa gintudlo pa din nga verse nga gusto ko itanawon niyo sa Luke 6:46 to 49. Gintudlo ni Jesus nga sila niya da siya ang tanan nga nagapamati sa akon kag nagahimo sa kun ano ila nabatian is like a man who build his house upon the rock. Kag kung mag-abot ang storm, ang iyang house hindi ma-shaken. Siya amo na sa ang pariyo na sa ang tao nga nagapamati sa akon kag nagahimo sa iya nabatian, no? Kag pero sila niya pero ang tao nga wala kapamati, ang tao nga kapamati kag wala nagahimo, he's like a man who built his house in the sun. Kag kung mag-abot ang storm, ma-fall ang iyang balay, no? His house will be ruined. Amo na sa ang rason nga kinahanglan ta mamati, kay kung hindi ta mamati, ma-destroy ta, no? Another parable nga ginambali Jesus sa chapter 8 verses 4 to 15 sang Luke. Amo na sa ang parable of the sower, nagatudlo sa aton nga those who hear the word and hold it fast will be fruitful. So kung gusto ta magbinungaon ng Christian, kinahanglan naton mamati gid sa pulong sa Ginoo. Kay it is very important nga mamati sa Ginoo. So chapter 9 verse 35, another nga text da sa Mount of Transfiguration nga kinahanglan ta gid nga magpamati kay Jesus Christ, because sa Mount of Transfiguration in the presence of Peter, James and John, ang Father mismo alin sa langit nagambal, "This is my Son, my chosen one." Siling ni Father, listen to Him. No? So ang Father naging mismo gambal sa aton nga we must listen to Jesus. No? That's why nga, because He is the ultimate prophet. No? That's why it's very important nga tandaan ginaton. Wala pa sa ibang dapat nga nga ginapamatian ang pulong lang ni Jesus. Kag sa Acts chapter 3 verses 22 to 26, sa gina-address ni Peter ang Israel, ang men of Israel sa Solomon's Portico, after to blagin hill niya ang lane, no, nga man, siling niya da sa verse dito ang ibasa naton gina, no, sa pag-start naton sa aton service. Moses said, the Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him whatever he tells you. No? So gin-quote diri ni Peter si Moses, no? Sa ginambal ni Moses sa Deuteronomy that the Lord will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you. Sa verse 23, and it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people. No, kung hindi ka mamati, you will be destroyed. No, mo na gani ang warning kinahanglan ta mo ga-preach sa gospel kinahanglan ang tao mamati, kay kung hindi mamati ang tao, they will be destroyed. Amo na kinahanglan ta mag-share sa mga tao para makabati sa pulo sa Ginoo. Kay God Himself will destroy sa mga tao hindi mamati. Sa verse 24, and all the prophets who have spoken, tanawan niyo kung sino ang mention ni Luke, from Samuel and those who came after him also proclaim
this day. So gin-quote siya nga, halin pa sa time ni Samuel, no, as nasubong sa mga prophet subong. Di gina-proclaim man po nila. Nga kinahanglan ta mati sa prophets ng Dios, no? Nga maabot. Nga nag-abot siya in the person of Jesus Christ, who is the ultimate prophet. Mahambal, pagkita sa verse 25, you are the sons of the prophets, and the covenant that God made with your fathers, saying to Abraham, in your offspring shall all the families of the earth be blessed. No? God, having raised up his servant, sent him to you first to bless you by turning every one of you from your wickedness. So makita natin nga Jesus is the ultimate prophet, no? So kinahanglan ta ang warning niya, kinahanglan ta mamati sa iya, kag ginawarningan ta kung hindi ta mamati sa iya, no? Hambal ni Peter, you will be destroyed, no? From among his people, as he called Moses, no? Kag amo na sa makadto sa number 2, no? Una, Jesus is not only the ultimate prophet. Ang number 2 sa inyo nga text or sa inyo nga notes da Jesus is the Son of God. Ay ini sa story wala lang sa katudlo that Jesus is the ultimate prophet, but nagatudlo man nga text, no? From 47 to 51 that Jesus is the Son of God. Importante na sa nga Jesus is the Son of God. Ha? Di ba may mga tao nga may kapati nga si Jesus Christ, Diyos, no? Son of God. Pareho lang sa kuno yung Son of God sa naton, no? Nga tao. So makita naton sa aton nga ginbasa, ang aton gid nga key verse is verse 49, no? Ang sabat ni Jesus, and he said to them, why are you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house or in my Father's business? So sa ini nga statement diya nga I must be in my Father's business or house, mayroon sa tatlo ka bagay nga itanawon. Una gid ang word nga must. So ang word nga must is ni Jesus, I must be in my Father's business. Kung sa pa may ara sa ginahimo yang business ng Father. Kag ang ini sa word nga must, pirmi gina makita nato ni Damo many times sa ginsulat ni Luke sa ini nga gospel, no? Sa arat sa inyo nga notes, no, nakabutang da sa Luke 4 verse 43, silingda ni Jesus, I must preach the good news of the kingdom. So mag-preach si Jesus ang good news ng kingdom sa ibang pagid, no? So makita naton this is the first nga must na makita naton da nga sa inyo nga notes, no? He must preach the good news, no? Because he is the prophet, like Samuel, no? He must preach the good news, no? So tapos, I must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and be killed, and on the third day be raised. Ara sa Luke 9:22. So kung makita natin, hambali Jesus Christ, hambali sa mga disciples, I must suffer many things. Now, ano pagit? Ara sa 13 verse 33, I go to Jerusalem. So makadto sa Jerusalem, ano na sa Jerusalem? Silingda, the city that kills prophets, no? So makita nato na bal Jesus, I must go, kinahanglan sa makadto. Biskan danger ang kaulat kay Jesus Christ sa Jerusalem, hambal ni Jesus Christ, I must, because he is doing the Father's business, no? So makita naton, sige, I must go to Jerusalem. Kag ang sunod bagid, makita na natin sa chapter 22 verse 37 to 24 verse 44, Jesus must fulfill the scriptures. No? So meaning, tanan nga sulat sa scriptures from the Old Testament, kinahanglan ma-fulfill siya. Tiyan mo na sa makita natin, he must fulfill the scriptures. Kaya ang last na nga nakabutang nga text, ang chapter 22 verse 7 sang Luke, siling the day on which the Passover lamb must be sacrificed. No? So siling Jesus, gambal pa gani ni John the Baptist, later mga ito na ito nga si John the Baptist na gambal nga, ano gani gambal John the Baptist kay Jesus Christ? Behold, the Lamb of God which take away the sins of the world. No? Wala pa si Jesus Christ na patay, ginambal ni John the Baptist siya sa baptism niya nga, he is the Lamb of God. No? So makita natin, Jesus is the Passover lamb that must be sacrificed. So makita natin, amo na sa makita natin sa word nga mas nga gingamit nga kinahanglan i-fulfill ni Jesus Christ. Ha? Kagay kadua nga aton itanawon ang hambal ni Jesus Christ, my Father. Kung makita niyo hambal niya, I must be in my Father.
house or father's business. So makita niyo ang word nga my father is very unique isa nga word nga paggamit ni Jesus Christ. Kag inisa nga kuan naga-indicate nga Jesus is claiming a special relationship with God. No? Nga may ara si Jesus Christ a special relationship nga my father nga father kung kini siya. Kaya nga ang mga Jews unique kini sa hindi siya normal sa mga Jews nga mag-claim nga ang father is my father, ang God the Father or ang God nga sa langit is my father, because the Jews ang ilang at term kung magkambal sila father sa Dios ya. Our father ka refer sa bilog nga Israel. Gabot ang bal sila our father or our father in heaven. Amo nang ilayang nga gina-refer ya. Amo nang gani ko ninyo tanawon na notice sa mga time nga magkambal si Jesus Christ my father sa John chapter 10 bla. Di ba nga basa ang Dios ang father niya. Tapos sila niya I and my father are one. Na kanina anong natabo gani? Ang mga tao ang mga Jews naintindihan kinila kung anong ginanamin ni Jesus Christ nga nag-claim si Jesus Christ that He is the Son of God by referring that God is His Father. Amo na nga mga tao nag-pick up stone. Kaya buyon sa kay kung sakto magina mga Jews kay kung hindi tutuod nga Son of God si Jesus Christ, He is guilty of blasphemy. Kag hindi to sala nga kung hindi to tuod nga Dios si Jesus Christ, hindi to sala sakto gito yung patyon gisa dapat, no? Kaso lang wala sila kaintindi nga si Jesus, the claim of Jesus Christ that He is the Son of God, that God the Father is my Father, is true, no? Wais lang kabalo nga tutuod dili. Kag makita nato na ina sa unique nga relationship, makita na sa naton sa ibang nga statement nga di ba ano nga bal? Si Jesus kitawag sa the only begotten Son. So kung makita naton, gin-refer man nga the only begotten. So meaning, hindi na sa pariyo sa aton nga katawag sa Dios our Father, unique na siya nga relationship, kaya tungod gin-refer si Jesus the only begotten. So magambal ta the only begotten, hindi na sa idea nga ginpanganak si Jesus Christ, nga sa una wala pa sa exist ginpanganak sa sang Dios. Ang idea daya nga begotten sa sang Father, nga ang tao bla mabata sang tao. So ang Dios kung may bata ang Dios man. Amo na sa Jesus Christ Dios na. So makita naton nga sa ini nga text ang my father nga statement ni Jesus Christ, He is claiming a special relationship that He is hindi lang siya human but He is truly God. Kitong He is claiming to be the Son of God, na? So makita naton amo sa ang number 3 nga gusto ko ipakita sa inyo siling that I must be in my Father's house or business. So makita natin ang word nga house, sabi ko sa inyo, hindi na pwede, hindi sa matranslate ito business. Amo na sa ibang nga translation, I must be in my Father's business. So ang question, what is the Father's business? Anong business sa Father nga gusto ni Jesus Christ i fulfill? Sa pagsugod pa lang natin sa pagtuon sang Luke, si Pastor Aaron nagambala nga daan. Ano ang mission ni Jesus? Anong mission sa Diyos? Salvation. No, di ba? Umaring ito doon ni Pastor Aaron. Consistent ni sa ang aton nga text ang gisulat ni Luke that the Father's business is salvation. Amo ginaya. Actually amo na sa rason ato to si Jesus Christ sa temple, no? Bringing sinners back to the presence of God. Ang salvation hindi na lang saya nga ma-enjoy mong life forever. Wala pain, wala kwan. Actually tutuod nga meaning sa salvation, you will live in the presence of God for all eternity. Amo na sayang tutuod nga salvation. Kaya mo damo tao, yung nga gusto sila magkanto sa langit, pero hindi nila gusto nga upo nilang Diyos dito. Na? So makita natin, ang tutuod nga gina-praise ng Bible nga salvation is ibalik kita nga mga sinners into the presence of God. Kaya kung manotice nyo, ang inisa nga ginambal ni Jesus Christ, ang location sinis din gani. So din sila gani. So din yung location gani sa ginambal ni Jesus Christ, I must be in my Father's business. Sa temple. No, sa temple sila. Kag sa ang temple sa Old Testament ano na sa ang gina-represent sa temple gani? Ha? Ano gina-represent sa temple? The presence of God, or ang ambal sang Dios bla nga I will live in the midst of my people Israel. Actually amo na sa purpose ng temple or sa tabernacle. Ang Dios mapuyo sa tunga sa iya mga katawan. Kaya in the first place, ang design sa Diyos ang creation, mapuyo gud sa iya sa tunga sa iya mga katawan. Kag kung notice nyo, sa Genesis chapter 1, sa creation, ang garden sa Eden,
nagadwell ang si Adam kag si Eve in the presence of God, no? Na-separate lang sila sa Dios sang nakasala si Adam kag si Eve, kag sa time ni Moses nag-declare sang gipagwayang kaanakan nga Israel sa Egypt, hambal ni sang Dios, I will live in the midst of my people Israel. Kag nag-live ang Dios in the midst of His people Israel sa tabernacle kag sa later naging temple. No, kung na Amano sa gali ko na atong tanawon gid. Ang John 1:14 abla, ano na ganing John 1:14? And the Word made flesh and dwelt among us. No? And the Word made flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of the only begotten Son. Ang word na blang and the Word made flesh dwelt among us. Ang word na blang nga dwell nga gin-translate, kabalo ka mo kung ano sa Greek, tabernacle. No? So ang word ng tabernacle, kung natin i-translate literally, ang John 1:14, and the Word made flesh and tabernacled among us. Amo na sa dapat ang translation ng literal sa John 1:14. So nakita nyo, si Jesus nagpakatao sa nagtabernacle sa kuno among us, or nagdwell sa in the midst of His people Israel. Ang Diyos nagdwell sa midst of His people Israel in the person of Jesus Christ. So amo na sa nga kung notice nyo man sa John chapter 2 nagambal si Jesus Christ, destroy this temple and I will raise up in 3 days I will raise it up. Ang mga tao nagambal, it took 46 years to build this temple. Abi nilang temple nga building. Pero ano ang balda ni John? Jesus is referring to the temple of His body. So meaning, sang time nga ari Jesus Christ, ang temple, actually, wala ito sa building ng temple, ara na kay Jesus, kaya ang Diyos mismo nag-dwell in the midst of His people, na amo na sa purpose ng temple. Sa temple, in the person of Jesus Christ na. Itong nakuha nyo. So makita natin, kung kadumdum ka mo, gin-curse ni Jesus Christ ang fig tree as a sign nga gin-curse niya ang temple worship. Kaya gin-corrupt nila ang temple worship. Ginihimo nila ang temple worship, money-making business. Kung gani, why kinalain sa subong nga time. Namudamo subong worship na ginahimo money-making ang worship. Ginakorrupt sa mga tao ang worship. Amo na sa nga ang gina-follow sa mga tao subong ang ginahimo sa mga Jews sa time nila sa New Testament. Gin-corrupt nila, ginahimo nila baligyaan ang temple. No? Kag nangagig si Jesus Christ. Kag gin-curse ang fig tree as a sign na gin-curse ang temple worship. Ang balya wala na sa may makakaon sa imong bunga. Meaning wala na sa may ma-worship sa inang temple. Amo na sa nga sa AD 70 gin-destroy ang temple asa subong wala na ma-rebuild ang temple. So mga Diyos maamo na lang ito sa crying wall nila, wala na ma-rebuild ang temple, no? So makita naton amo na sa ang temple gina-represent sa presence of God. Kag makita naton dire sang nag-ascend na si Jesus Christ sa langit ganay. Ano ba ang bali Jesus Christ? Sa niya mapadala ko sa another comforter sa person sang Holy Spirit, no? Sila niya malakat ko, ibilin ko ang Holy Spirit. Kag makita natin, no wonder nga sang Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ano tayo natabo ganay? Acts chapter 2, sinusulat ni Luke, no? And as the Holy Spirit came, filling the house, tongues as of fire. No? So kakadumdum ko mo, ang Diyos nag-dwell ang presence ng Diyos sa tabernacle that time is nag-dwell in the midst of His people through sa pillars of cloud kag pillars of fire. No? So makita natin diri that ang house na fill sang Holy Spirit sang like a tongues of fire. So the church, meaning the church became the new temple. Because ang Holy Spirit, the presence of God dwells in the midst of His people, in the person, hindi na sa person of Jesus Christ, but the person of the Holy Spirit na. So that's why the church became the new temple. No? So no wonder nga mambal si Paul, you are the temple of the Holy Spirit. Ang mambal ni Paul sa mga taga-Corinth, di ba? In-refer na nga, you are the temple of the Holy Spirit. So ang temple, nagpabili ng temple, no? Ang kumagita natin.
kagang Acts chapter 15, verses 16 to 17, ano na natabok? Ang Acts 15, verse 16 to 17, makita natin sang damo-damo ng Gentiles ang nag-believe, kag nag-become Christians, no? So may problem sila sa Jews nga nagatudlo nga ang salvation kuno sang Gentile, kinahanglan pa-circumcise man sila, kag mahimo sa mga ritual nga ginambal ni Moses para ma-save sila. So nagkadto si Paul kag si Silas, si Paul kag si Barnabas sa Jerusalem para i-settle. Kag makita nato may ginambal si James sa ila after sa ilang discussion. James claimed that this is the work of God, ang pag-believe sa mga Christians nga damo na say, and is the fulfillment of the prophecy nga gin-quote sila niya, after this I will return na balsang Dios and I will rebuild. Anong i-rebuild sa chapters sa verses 16 to 17 siling ang bali James niya, I will rebuild the tent, na familiar ka mo? The tent, or ano sa kanyang tent tabernacle. I will rebuild the tent or the tabernacle of David that has fallen. No? I will rebuild its ruins. I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord. Sila niya, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes things known from of old. Ngayon, hindi ka mo matingala nga muna, no? Nga damo sa na-save from the Gentiles, because it is the promise of God na i-rebuild niya ang tabernacle ni David. I-rebuild niya ang temple niya. Ang Diyos will rebuild again, nga ang Diyos mag-dwell again in the midst of His people, no? Through the church, no? Sa kay ini katabo ni sa church ni sa ang ini sa event na tabo ni sa gakatabo ni sa kadamo na save nangin new convert sa mga churches, sa Gentile churches. So makita nato ang balikuan ni James, this is the fulfillment sa ngambal sang Dios nga I will rebuild the tabernacle of David that has fallen, no? Siya damo nga Gentiles that are called by my name nga mas save. So makita naton diri nga kwan, the nations is filling the new temple, which is the church. So makita natin amunisa ang business ni Jesus Christ, salvation or bringing the sinners back to the presence of God, nga ibalik ang mga tao sa temple ng Diyos, no? God the Father through the Lord Jesus, the Son of God, is saving people from all nations, that is bringing them back in the presence of God, which is the new temple nga among church subong. The application or implication sa aton subong, trust the Lord Jesus, the Son of God, who alone can bring you back to God. No? So, kinahanglan ta magsalig kay Jesus Christ. Si Jesus lagi di aton nga saligan, kay siya ang Son of God nga makabalik sa aton sa presence ng Dios, no? So, ang question sa aton, kay sino ta nag-trust para sa aton salvation? Anong ginasaligan nato sa aton salvation? Ang aton good works, ang aton righteousness. So, ang aton career or ang aton nga profession or ang aton nga kwarta, no? So, ang bal sa Bible, all these things cannot save you, no? Jesus alone can save you. Amo na gani nga, you must go to Jesus, you must trust in Jesus, no? Amo na nga ang preaching ni Jesus, repent and believe the gospel, no? Ang pamangkod ko, naka-trust na ka mo kay Jesus Christ, no? Kung wala pa, what hinders you from trusting Jesus in order to be saved? No? So, kabaybay nyo na paminsaron, ano na saan nag-hinder sa inyo para mag-trust kay Jesus Christ para masave ka mo? So, in conclusion, ang aton nga question, what is it that we are searching for? No? What is it that we are seeking? So, Slide, I pray that you are seeking Jesus because you now know that He is the ultimate prophet nga nagadala sang words of life and hope. Amo na sa akin ang ilan nga magpamati sa iya. Kag because He is the Son of God, nga siya lang alone ang makasave sa aton, kang mag-bring back sa aton in the presence of God. So kabaypas nga aga na intindihan naton kung sino si Jesus Christ. Ha? Kabay pa nakita na naton that Jesus Christ is the ultimate prophet nga nag-bring some words of life and hope. Kag He is the Son of God, nga siya lang ang makasave sa aton kag magadala sa aton balik sa presence of God. Let's pray. Lord, salamat Jesus nga aga. Salamat sa
opportunity nga ginatag sa amon, Lord, nga makapamatik kami sa mga pulong. Lord, salamat that Jesus is the ultimate prophet, kag ang iya words amo lang gid, Lord, nga makahatag sa amon sang life and hope, Ginoo, Lord. Kag salamat man na siya ang Son of God nga naghimo sa mga misyon. Si Jesus Christ, Lord, ang naghimo sa iyang misyon nga hindi lang, Lord, nga prophet, but later, Lord, He is the Lamb of God nga gin-offer as Passover lamb, Ginoo, Lord, para bayaran na amon mga sala, Ginoo, Lord. Lord, salamat sa ina nga grasya, Lord, nga amon nabaton. Wala gid kami may gina-deserve from you, Ginoo, Lord, but Lord, you choose us to save us. Instead nga iabuhi kami sa impyerno, Ginoo, Lord, ikaw ginagluwas sa amon, Lord, through the death and suffering of Jesus Christ, Lord. Kabay pa maintindihan na namon, Lord, ang ginimo ni Jesus, Lord, sa cross nga grabe na ginimo, nga grabe ka amazing ang ginimo ni Jesus Christ, Lord, nga ang Dios nga may mayaon nga sa langit ko po di mo, Father, in the person of Jesus, Lord, nagkarisa sa niyang kalibutan, Lord, to suffer and to die on the cross para sa amon ng mga yabok, Ginoo, nga pwede lang man tanay kami tagbong tanay sa impyerno. But Lord, salamat na you choose us to save us through the suffering of Jesus Christ. And Lord, ginadayaw ko naman sa ngaga, kag i-bless ang nabili ng mga tayo. In Jesus' name, Amen.